Ako si Mariel at ito ang aking kwento. Pagka-graduate ko ng college ay pansamantala muna akong nagtrabaho bilang sekretarya sa isang simbahan sa aming lugar. Paraan ko na rin ito bilang paglilingkod sa Diyos. Relihiyoso ang aming pamilya kaya lumaki akong may takot sa Diyos at hanggat maaari ay ayokong makagawa ng mga bagay na taliwas sa aming paniniwala. Hanggang sa makilala ko ang bagong nadistinong pare sa aming parokya. Good morning, bati ng isang lalaki sa akin. Good morning po, ano pong kailangan nyo? Halos malaglag ang pangako dahil sa kagwapuhan nito. Ako ang bagong madidistinong pare dito sa parokya nyo. Ho? Nagulat ako at lihim na nadismaya. Ay, kayo po pala. Sorry po, Father. Tuloy po kayo. Naayos na po namin lahat, pati ang magiging kwarto nyo dito. Wika ako. Sige, salamat. Formal nitong sagot. Hindi ko maiwasang hindi humanga sa kanya dahil napakagwapo niya. Pero bakit kaya mas pinili niyang maging isang pare? Sayang, nasambit ko na lamang sa aking sarili. At bigla akong napahingi ng tawad sa Diyos dahil sa mga maling naisip ko. Bakit hindi niyo ko in-inform kaagad na may ikakasal pala ako ngayon? Kung kailan oras na, sa kanyo lang itatawag sa akin? Paano pala kung nasa malayong lugar yung lakad ko kanina at matagal ang biyahe? Paghihintayin natin sila dyan? Galit nitong wika. Pasensya na po, Father. May pinuntahan po kasi ako. Inihabilin ko po kay Bem. Nakalimutan niya po pala. Ikaw ang secretary dito kaya trabaho mong i-update ako sa mga schedule ng misa ko. Masungit nitong wika. Sorry po. Napayuko na lamang ako dahil sa sobrang hiya. Ayoko nang maulit ito, ha? Ayusin mong trabaho mo. Pagsusungit pa nito sa akin. Opo. Pasensya na po. Pagtalikod niya paalis ay biglang tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigil. Sensitive kasi akong tao. Hindi ako sanay na pinagtataasan ng boses at pinagagalitan. Ang sungit-sungit niya. Kabaliktaran ng itsura niyang ugali niya. Sa lahat ng nakilala kong pare, siya lang ang sobrang nakakainis. Perfectionist masyado. Tao lang naman ako, nagkakamali. Naiiyak kong wika sa aking sarili. Pinagalitan ka ba? Pasensya na talaga, Mariel. Hindi ko sinasadya. Nakalimutan ko talaga. Nahihiyang wika ni Bem, kasamahan ko sa simbahan. Okay lang, nangyari na. Wala na tayong magagawa. Sagot ko dito. Nasermonan nga rin ako eh. Pero okay lang kasi kasalanan ko naman talaga. Saad nito. Ang bata niya pa. Pero kapag nagagalit, talo pang matandang masungit. Naiinis kong wika. Pero kahit galit siya, ang gwapo-gwapo pa rin ni Father Gabriel, di ba? Saad nito. Hindi ako nagagwapuan sa kanya. Sagot ko na lamang dito dahil naiinis ako. Pwes, siguradong may diferensya na yung mata mo. Natatawang saad nito. May mga pagkakataong naiinis at nasasaktan ako dahil nakikita kong ang bait-bait naman niya sa iba. Nakikipagbiruan at nakikipagtawanan pa siya. Pero kapag sa akin, nakikipag-usap lang siya kung may iuutos siya o kaya'y may itatanong. Kaya nasabi ko na lamang sa aking sarili na kung ayaw niya sa akin, ay ayoko rin sa kanya. Aalis ka na daw dito? Nagulat ako sa tanong niya. Malungkot ang tono ng boses nito.
Ah, opo, Father. Sagot ko. Bakit? Ayaw mo na ba dito? Tanong uli nito. Nag-apply po kasi ako ng ibang trabaho. Natanggap po ako. Pasensya na po. Kailangan ko na pong umalis eh. Si Bem daw pang papalit sa akin dito bilang sekretarya. Sagot ko sa kanya. Kung yan ang desisyon mo, wala naman kaming magagawa. Salamat sa ilang buwang nakasama kita dito. Mag-iingat ka na lang lagi. Seryosong wika nito. Salamat po, Father. Nagtataka ako kung bakit parang malungkot siya na aalis na ako. O baka guni-guni ko lang yon. Kung kailan naman paalis na ako, sa kanya lang ako kinausap. Dati-dati naman, parang hangin lang ako sa paningin niya. Ka-out ko lang sa trabaho at naghihintay ako ng masasakyang jeep pauwi nang biglang may humintong kotse sa harap ko. Oh, sinong? Sakay na, idadaan na kita sa bahay niyo. Alok nito sa akin. Father Gab, naku, salamat po. Kanina po talaga ako naghihintay ng sasakyan dito, nangangalay ng mga paa ko. Sumakay ako upang sumabay na sa kanya dahil madadaanan naman ang aming bahay papuntang simbahan. Mabuti pala nadaanan kita. Kumustang trabaho? Tanong nito sa akin. Okay naman po, Father. Medyo naninibago pa pero tsaka naman sasanay din ako. Sagot ko dito. Miss ka ni Bem. Lagi kang bukang bibig. Mula nang umalis ka, ako ang laging kinukulit. Kahit pa paano, nasasanay na rin naman ako sa kadaldalan niya. Nangingiting kwento nito. Madaldal po talaga yon. Wika ako. Sa Sunday nga pala, may feeding program kami sa bahay ampunan. Baka gusto mong sumama kung hindi ka busy. Alok nito. Ay, opo. Tamang-tama po. Rest day ko po every Sunday. Sagot ko sa kanya. Punta ka na lang sa simbahan para sabay-sabay na tayo pagpunta sa bahay ampunan. Wika nito. Opo, Father. Hanggang sa makarating sa amin at huminto ang sasakyan sa tapat ng aming bahay. Salamat po, Father. Wala yon. Basta mag-iingat ka lagi, huwag masyadong magpapagabi sa labas. Sige, alis na ako. Wika nito at pinaandar na ang sasakyan paalis. Napagtanto kong mabait naman pala siya at parang mas lalo siyang gumwapo ngayon. Hindi nakapagtataka kung bakit maraming humahanga sa kanya. Alam ko yon dahil halos siya ang laman ng bulong-bulungan sa simbahan. Marami ang may crush sa gwapong pare ng aming parokya. At parang isa na yata ako doon. Diyos ko po, ayoko. Alam kong masasaktan lang ako kapag tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya. Huwag naman po sana. Wika ko sa aking sarili. Mariel, para sa iyo Wika niyang may iniaabot sa akin. Ano po ito, Father? Nagtataka kong tanong. Dress, maganda yan. Pangsimba mo. Sagot niya. Salamat po. Nag-abala po kayo. Pasasalamat ko sa iyo dahil sa pagtulong mo sa amin sa tuwing may mga activities sa simbahan. Kahit minsan busy ka, binibigyan mo pa rin ng oras. Wika nito. Bahagi po yan ng paglilingkod ko sa Diyos, Father. Kahit sa mga simpleng paraan, gusto ko siyang mapaglingkuran. Wika ko. Hindi ka lang maganda. Isa ka pang mabuting babae. Napakaswerte ng magiging kabiyak mo sa buhay. Seryosong wika nito. Salamat po. Naiilang kong sagot. Araw ng linggo, nagsimba ako suot ang bestidang bigay sa akin ni Father.
Mariel, pauwi ka na? Tanong nito. Opo, nagsimba lang po ako. Sagot ko sa kanya. Bagay na bagay sa'yo yung dress. Ang ganda mo. May paghangang wika nito. Sayang. Malungkot na saad nito sabay buntong hininga. Sayang po ang alin? Kinakabahan kong tanong. Wala. Sige, mag-iingat ka lagi ha. Wika nito at tumalikod na paalis. Hindi ko maintindihan pero sobra akong kinakabahan. Diyos ko, anong ibig niyang sabihin? Diyos ko po, ilayo mo po kami sa tukso. Kung pareho man kami ng nararamdaman sa isa't isa, nakikiusap po ako, Lord. Alisin mo po ang mga maling nararamdaman namin. Ayoko pong magkasala sa inyo. Ayoko po, Diyos ko. Biglang nagring ang cellphone ko at bigla akong kinabahan nang makita ko kung sino ang tumatawag. Hello? Napatawag po kayo? Kinakabahan kong tanong. Mariel, maaari ba tayong magkita ngayon? Doon sa park, malapit sa simbahan. Seryoso ang tono ng boses nito. Bakit po? Gabi na. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa kakaibang tono ng boses niya. May importante lang akong sasabihin sa'yo. Please, pakiusap nito. Sige po. Pupunta ako. Ayoko sana. Gusto ko na lang sanang umiwas dahil hindi ko na gusto ang kakaibang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit mas nananaig ang pagkasabi kong makita't makausap siya. Nakita ko siya sa medyo madilim na parte ng park na may mayayabong na puno. Father, nahihiya akong tawag sa kanya. Mariel. Nagulat ako sa bigla niyang pagyakap sa akin at hinalikan niya ako sa noo. Bakit niyo po ako niyakap at hinalikan sa noo? Nagtataka kong tanong. Sorry Mariel. Pinigilan ko. Sa umpisa pa lang sinikil ko ang damdamin ko. Nang una kitang makita, may umusbog na akong damdamin para sa'yo. Pero pinilit kong baliwalain dahil alam kong mali. Pero habang sinisikil ko, mas lalong nag-uumapaw ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. Mahabang wika nito. Father, kumabog ng malakas ang dibdib ko dahil sa mga narinig ko. Patawarin mo ako, Mariel. Pero mahal kita. Habang tumatagal, mas lalo kitang minamahal. Seryosong wika nito. Mahal din kita. Naluluha akong sagot. Hindi ko na mapigilan pa ang totoong nararamdaman ko. Mariel, gulat niyang wika. Pero mali. Maling-mali. Isang malaking kasalanan. Hindi ko na napigilang umiyak. Alam ko Mariel. Kahit ako, hindi na makatulog. Oras-oras akong humihingi ng tawad sa Diyos. Gulong-gulo ang isip ko. Ayoko na sanang malaman mo pa ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero sa araw-araw na lumilipas, wala akong ibang hinahangad kundi ang maiparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Wika niya, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Salamat sa paghatid mo sa akin. Walang anuman. Kung sinasagot mo na ba ako, di sana hatid sundo kita lagi sa trabaho. Wika ng manliligaw kong si Ben.
Ben, mahal kita, Mariel. Kung magiging tayo, ipinapangako ko. Hinding-hindi ka magsisisi. Kung papayag ka, pakakasalang agad kita. Seryosong wika nito. Hindi pa ako handa sa bagay na yan. Hindi ko pa nga nararanasang magka-boyfriend tapos kasal agad ang iniaalok mo. Sagot ko sa kanya. Di sagutin mo na ako para magka-boyfriend ka na. Nangingiting wika nito. Ayoko magmadali, Ben. Gusto ko, kung papasok ako sa isang relasyon, yung sigurado ako sa damdamin ko na mahal ko talaga ang isang lalaki. Wika ko. Ouch! Hindi ba ako kamahal-mahal at hindi mahulog-hulog ang loob mo sa akin? Pabirong wika nito. Hindi naman sa ganon. Okay lang. Handa akong maghintay. Hanggang sa mahalin mo rin ako. Hindi ako mapapagod na ligawan ka. Seryosong wika nito. Mariel. Gulat akong napalingon. Oh, Father, anong ginagawa mo dito? Sino yon? Nag-boyfriend ka na ba? Hindi ka na nagsisimba? Dahil ba sa akin? Ramdam ko ang sakit sa tono ng boses niya. Nagsisimba po kami sa ibang simbahan. Naiilang kong sagot. Kami? Sinong kasama mo? Yung lalaking naghatid sa'yo? Kayo na ba, Mariel? Sunod-sunod na tanong nito sa akin. Bala ko na siyang sagutin. Sagot ko dito. Pero hindi mo siya mahal. Mariing wika nito. Matututuhan ko rin siyang mahalin. Sagot ko sa kanya. Huwag mong gawin yan, Mariel. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa iba para lang makaiwas sa akin. Hindi ka magiging masaya. Wika nito. Mas lalong hindi ako magiging masaya kung ipagpapatuloy kong nararamdaman ko para sa iyo. Wika ako. Habang nag-uunahang pumatak ang mga luha ko. Handa akong bumitiw sa bokasyon ko. Mapaglilingkuran ko naman ang Diyos. Kahit hindi na ako pare. Wika nito. Ano? Nagulat ako sa sinabi niya. Huwag mong gawin yan. Alam ko kung anong hirap ang pinagdaanan mo upang maging ganap na pari ka. Ayokong ako maging dahilan para iwan mong bukasyon mo. Habang buhay akong makokonsensya dahil inagaw kita sa Panginoon. Pigil ko sa nais niyang gawin. Mas lalo ako magkakasala kung ipagpapatuloy ko pang pagpapare. Dahil kahit wala tayong relasyon, ang pag-ibig na nararamdaman ko sa iyo ay isa ng pagtataksil sa kanya. Seryosong wika nito. Gabriel. Upang makaiwas sa kanya ay nagdesisyon akong umalis muna sa aming lugar. Aalis ka? Naluluha niyang tanong. Lalayo muna ako. Sagot ko sa kanya. Pinipilit kong magpakatatag upang mapanindigan ang desisyon kong lumayo sa kanya. Huwag mo kong iwan, please. Pakiusap nito. Hindi kaya ng konsensya ko, Gabriel. Sagot ko sa kanya. Mahal na mahal kita, Mariel. Siguro naman, maiintindihan tayo ng Diyos. Maiintindihan tayo ng lahat. Umiiyak nitong wika. Sana nga ganun lang kadali na intindihin ang sitwasyon natin. Mapanghusga ang mundo. Paano tayo magiging masaya kung nililibak tayo ng mga taong nakapaligid sa atin? Hindi ko na rin napigilan pang umiyak. Napakasakit sa akin ang iwan ang lalaking unang nagpatibok sa aking puso. Nangupahan doon at nagtrabaho. Isinubsob ko ang sarili ko sa trabaho upang makalimutan siya. Makalipas ang 2 taon, umuwi ako sa aming lugar
upang bisitahin ang aking mga magulang. Araw ng linggo, kinakabahan man ako ay nilakasan ko ang aking loob upang magsimba sa simbahan kung saan ko siya nakilala. Kumusta na kaya siya? Okay na kaya siya? Napatawad niya na kaya ako sa paglayo ko sa kanya? Mga tanong ko sa aking isipan. Bem, kumusta? Bati ko sa aking kaibigan. Mariel, bakit ngayon ka lang bumisita? Ang daya mo. Tagal mong nawala ah. 2 taon lang eh. Kumusta na? Mabuti naman. Gaya pa rin ng dati. Maganda pa rin ako. Pabirong wika nito. Iba na yung paring nagmisa kanina. Nagtataka kong tanong. Oo. Wala na kasi si Father Gabriel. Ha? Anong wala na? Nagulat ako. Wala na. Umalis na dito at nagbitiw na sa pagkapare. Sagot nito. Ha? Bakit daw? Ewan. Walang may alam. Akala ko nga may pag-asa na ako eh. Kaya lang bigla na lang din siyang nawalang parang bula. Walang may alam kung nasan siya ngayon. Ha? Animoy may patalim na tumusok sa aking puso. Itinuloy pa rin pala niya ang pagbitiw sa kanyang bukasyon kahit wala na ako. Naramdaman ko uli yung sakit noong gabing nagpaalam ako sa kanya upang lumayo. Hinanap ko siya. Nagtanong-tanong ako sa mga nakakakilala sa kanya, ngunit walang sino mang may alam kung nasaan siya. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra dahil mas pinili kong lumayo at iwan siya. Dahil mas nanaig sa akin ang konsensya, ang takot ko sa Diyos at sa panghusga na maaari naming sapitin. Sa 2 taong lumipas, walang nagbago sa damdamin ko. Mahal ko pa rin siya. At sana'y patawarin ako ng Diyos kung ako man ang naging dahilan sa pagbitiw niya sa kanyang bukasyon. At kung nasan man siya ngayon, naipagdasal ko na lamang na sana'y magkaroon siya ng kapayapaan sa puso't isipan. At ako, pipilitin ko na lang na ipagpatuloy ang buhay nang wala siya. Mabilis lumipas ang mga araw. Hindi na ako muling umalis at naghanap na ng uli ng trabaho sa aming lugar. Wala na rin naman akong dapat iwasan at layuan. May mga nanliligaw sa akin ngunit ewan ko ba. Wala akong magustuhan ni isa man sa kanila. At sa kaibuturan ng aking puso, naroroon ang pangungulila. Kahit anong pilit kong kalimutan siya, may parte sa puso ko na kumakapit pa rin sa konting pag-asa na baka bumalik siya at muli kaming magkita. Baka may pagkakataon pa upang madugtungan ang aming naudlot na pagmamahalan. Araw ng linggo, katatapos lang ng misa at naisipan kong dumaan sa park at maupo saglit. Kumusta? Nagulat ako at bigla akong napalingon sa nagsalita. Hinding-hindi ko makakalimutan ang boses na yon. Oh, Gabriel? Ako nga. Nakangiti ito. Kumusta ka na? Tanong uli nito sa akin. Mabuti naman. Nauutal kong sagot. Ang gwapo-gwapo pa rin niya. 5 taon nang lumipas nang huli ko siyang makita, ngunit parang hindi man lang siya tumanda. Walang nagbago sa gwapo niyang mukha. May asawa ka na ba, anak? Tanong nito sa akin. Ikaw, kumusta ka? Hindi ko sinagot ang tanong niya. Mabuti naman. Naisipan ko lang bumisita dito. Nagbabaka sakaling makita ko uli ang babaeng minahal ko noon.
Seryosong wika nito na nakatitig sa aking mga mata. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit upang maramdaman niya kung gaano ako nangulila sa kanya. Ngunit nag-aalinlangan ako. Matagalang 5 taon, maraming pwedeng nabago sa kanya at sa damdamin niya. Ang babaeng minahal ko noon at mahal ko pa rin hanggang ngayon. Muling wika nito. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Niyakap ko siya ng mahigpit. Gabriel, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa paglayo ko sa iyo. Hindi ko gustong saktan ka. Lumuluha kong wika. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hinaplos ang aking ulo at hinalikan ako sa noo. Wala kang kasalanan. Nauunawaan kong ginawa mo. Naluluha nitong wika. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Pero pinili ko lang ang kung ano ang sa palagay ko ay tama. Ayoko magkasala sa kanya. Hindi ako magiging masaya kung may konsensyang umuusig sa akin. Umiiyak kong wika. Alam ko Mariel. At tama lang ang ginawa mo. Wika nito sa akin. Ako rin bang dapat sisihin kung bakit bumitiw ka sa pagkapare? Tanong ko sa kanya. Hindi. Desisyon ko yon para sa sarili ko. Tulad ng sinabi ko sa'yo noon, kahit wala tayong relasyon, ang pag-ibig na naramdaman ko sa'yo noon ay isa ng pagtataksil sa kanya. Hindi kaya ng konsensya ko na magpatuloy pa. Wika nito. Gabriel, sana'y mapatawad niya tayo. Wika ako. Pinaglilingkuran ko pa rin siya. Kahit hindi na ako isang pare. Sa 5 taong lumipas, ginugol ko ang buhay ko sa pagtulong at pagbibigay ng pag-asa sa mga taong naliligaw ng landas at sa mga taong higit na nangangailangan ng tulong. At patuloy kong gagawin yon habang ako'y nabubuhay. Pero mas masaya sana kung magiging katuwang ko ang babaeng mahal ko. Seryosong wika nito. Gabriel, mahal kita, Mariel. Hindi yun nabago ng mga taong lumipas. Wika nitong nakatitig sa akin. Mahal din kita, Gabriel. Hindi na kita iiwan. Handa kitang samahan habang buhay. Naluluha kong wika. Niyakap niya ako ng mahigpit. Magpapakasal tayo at bubuo ng isang masayang pamilya. Wika nito. Oo, Gabriel. Nag-uumapaw ang sayang nararamdaman ko. Kung nag-umpisa man sa mali ang pag-ibig na ito, sana'y patawarin ako ng Diyos. At sana'y huwag kaming husgahan ng mga taong makaririnig ng aming kwento. Maraming salamat po. Muli, ako si Mariel at ito ang aking kwento.